once again. Welcome sa atong prayer meeting. Before ta mo hatod sa atong mga prayers ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, magpadayon ta sa pagtuon sa The Book of Psalms. Ika-120 na ni nato nga pagtuon sa The Book of Psalms. Naa ta sa Psalm 80. Psalm 80 na ta mga igsoon. And the title of this, ipadayon nato ang part 2 sa Restore Us, O God. Restore us, O God. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us a lot of opportunities. But please help us, Lord God, to believe in your guidance. Help us to rely on your wisdom and allowing us, O God, to focus on souls so that we could understand, Lord, your ways na dili kwarta among gukdon sa among kinabuhi, because eventually it will come if we do right. Kung musunod lang gid mi sa imuhang guidance, kay ikaw man ang provider. But kami gisugo minimo sa pagpangita og mga kalag. So please help us, dear God, nga ang among isiguro nga malibre ang among panahon, ang among kinabuhi para sa pagpangita sa mga kalag nga nanginahanglan sa kaluwasan. Dili lang kay mawalihan namo, Lord, sa makausa, kundi maatiman gyud namo hantod sa ilahang pagtubo, hantod mahimo silang bunga ug madala namo sa imong tiilan. Salamat kay Lord, and please use me once again. Empower me, O God, to deliver your message according to your will. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. Restore us, O God. Nganong nanginahanglan restoration? Because there is disobedience. When there is obedience, wala, revive ka pirmi. Pirmi ka activated. Pirmi ka ganado. Pirmi ka malipayon. Pirmi ka on the go. Pag naay obedience. Kano sa magkaabriya ang kinabuhi sa mga tao? When there is disobedience. Bugat kaayo. Bisag asa ka nabilong sa pamilya, sa simbahan, sa negosyo, sa trabahoan, o sa bisan unsa nga mga kapunungan. When there is disobedience in the heart of the people, bugat kayo. Ngano? Kay ang kanang authority, anang mga kapunungan, simbahan, pamilya, naagyo na sila'y nakita, and that is why they lead. Now, kasagaran, wala kakita ang mga ginsakupan. So that's why they disobey. Because they wanted to understand it first before they do it. Wala gyud na siya gi-require sa obedience. When you obey, unsa may imong i-obey? Ang imong nasabtan o ang imong nadunggan? Ang nadunggan nimo nga mando. So, gimanduan naman ka, nadunggan man nimo, kay bawo ka sa pagbuhat, buhat ta. Bisag wa ka kasabot nga ano. Kay sa dihang gibuhat na nimo, it is just a piece of the puzzle. Pero gipabuhat ka ani nga piece of the puzzle, unya i-explain nimo the whole picture, kadugayan na to mahuman ani. So, gipabuhat na nimo, buhatan na na. Gibuhat nimo, balik ka. O, kani, another one. You are helping. Di ba? Nagtabang ka nga mahuman. Pero kani, panahon sa Israelites, mga kaigsunan, daghan kayong disobedience na hitabo. And that is why, dito sila nasumuok sa klase nga kinabuhi, nga nakasinggit kung sila, Lord, tabang. Lisod na kayo ang kinabuhi. Muna si Asa, priting hangyo sa Ginoo, mga kaigsunan. Unya, diri sa Psalm 80, again, nigamit si Asaph, mga kaigsunan. Asaph uses 3 images to describe God's people and their relationship to Him. Ato nang gisgutan ang number 1, ani, the sheep and the shepherd. The sheep and the shepherd. Mao ni atong gisgutan last Saturday. Karong buntag, ang atong gisgutan, mga kaigsunan, is the vine and the vineyard owner. The vine and the vineyard owner. Ayaw mo kalibog, kay karon ra ba sa church age, mga igsoon, si Christ na maoy vine. We are the branches. But this time, sa panahon, mga kaigsunan, sa Israel, diri sa gisgutan sa Psalm 80,
ang vine nga gipasabot diri are the Israelites. The Israelites nga gikuha sa Ginoo didto gikan sa Egypt ug iyang gitanom didto sa Canaan, mga igsoon, kung asa ang promised land ug giunsa na niya pagtrabaho, mga igsoon, mo niya to isgutan. Letter A, the past vine. The past atong isgutan. Number 1, it is brought out of Egypt as a tender vine. Tender. Kung siya pasabot na ng tender. No? Batanon pa kayo, humok pa kayo. Uhaw. Wala pa kayo kaalam. Kabahin sa kabubuton sa Ginoo. Kung asa sila ipaling-paling, sunod ra. Mao na nga paggawas nila sa Egypt, like a flock. Nindot kayo. But along the way, naginahina na saka ang sungay. Mga igsoon. In Psalm chapter 80, verse number 8, Ingos Bible, thou hast brought a vine out of Egypt, thou hast cast out the heathen and planted it. Tanawag yun sa niya. Gipagawas niya ang mga Israelites, ang vine, kung maogi sinugdanan sa atong diha man ta na connect, gipagawas sa Ginoo gikan sa Egypt, unya iyang gihawanan ang promised land, kaya naman ito mga heathen, o dito niya gitanog. Tunawa na unsa kanindot mo trabaho ang Ginoo. So, mao na kung kita mo sunod lang kita sa Ginoo, kay bao ang Ginoo asa ta itanom. But if we keep on disobeying, fighting against the guidance of the Lord, manginabuhi na tag para ako, bahala na na kung saan ang simbahan niya, basta ako, okay na ko. Mga igsoon, di kita kaabot ang His promised land, kay maggahi kay o. Huwag mo nag-wonder, mga igsoon, ang mga tinuod nga mga simbahan, nga nagwali sa tinuod nga kaluwasan, nga nag-worship sa tinuod nga Dios, gagmay kay simbahan, gagmay kay building. Kaya nasubraan ka bright. Nasubraan tuon. Nasubraan sa pagtuo ba nga sayop. Dili na kasunod. Muna ang ilang knowledge, wala nila gi-apply nga to sa sakto nga application. Ang knowledge nila nakapop up sa ilahang kaugalingon. So ilan ang ibangga sa ilang authority. Mao na nga ang mga kasimbahanan, yung mga tinuod nga mga churches, struggling ka istanan. Kaya nga naman ang kanang mga sayop nga mga simbahan, dagko makay property. Unya, kung unsa isulti sa ilang leader, musunod ta, kay mo giingon ni Kuan, ni Father. Mutuo ta, bisag unsa pa ipabuhat nila. No? Naludan lang gamay, naludan ba ito, tinuod naludan o wala. Gisira ang tibok simbahan. Ilisa na lang itong tubig. Yung baka man nag-opening na yun, opening na. Di ba? Para nila kay balaan ko no, ingon ana, pero sugot ra sila. Huwag yung problema. Follower. Pero pag abot na sa tinuod nga simbahan, kinahanglan pa mangugat ang pastor para mutuo ang mga membro. Di ba? Ang inyo ra yun tulumanon diha, parang amen! Ano ra yun? Di yun mo, inon sa pastor nga, manindog kita. Pero tanawa na ako, inigingon, manindog kita. Siguro sa gibuhat, tindog ka. Siguro sa isulti, ipakita pag inugsunay, bisan naglagot ka, maglagot. Mutuman juga. Inig-announce nga, magmata tagkadlaon, kay musugat tayo, nang matag kadlaon, magdapag bangko. Pero ang mga Kristohanon, ingnon nga, magmata tag sa iyo. Mga baging kaayo. Giyahan, mauning buhaton na to para makapangabig ta og kalag nga quality. May mora na paagi. May nagang paagi. Pero mauning paagi ha, gipabuhat sa Ginoo nato.
Obedience ang gipangita sa Dios. Obedience ang gipangita sa Dios. Utrohon ako. Obedience ang gipangita sa Dios. And the more we disobey God, the more we waste our time. The more nato siya gipasakitan. Mao na kita, di gyud ta matanom didto sa Promised Land kay mga gahig ulo ang mga Kristohanon. Number 2, it is brought into Canaan where it flourishes. Kay kung dito sila sa Egypt, they cannot flourish. If you are not in the right place, you cannot flourish. Di ba? Muna ato gyud ang tudluan mong tarong mga kaigsunan para sa mga Kristohanon, job that stops you from worshiping God is a wrong place for you as a believer. Gawas na lang kung nakaamo ka mga kaigsunan, nga maupay mo pahinumdom mo. O, Sabadoron na, hinumdumin ninyo. Sabadoron, uli mong sayo kay simba ugma. Kalindot na ba anang trabaho ana? Ay, jugbiya diha. Di ba? O, katong mga nag-discipleship, o, tagamog allowance, agoy kalindot anang trabaho ana. Pero asa man na pagitaon? Nga ni value og church. Ni value og Great Commission. Asa man ta mangita ana nga mga trabahoan. Inyo man untana kung ituman mo sa Ginoo. Kamo man untana ang mga tag-iya. Nga maoy mo patuman ana nga klase nga panginabuhi. Bisan pag mga kwanto, mga Katoliko to imuhang mga empleyado, ipakita nimo nga ang Domingo iya gyud na sa Ginoo. Ang imong batasan nakita nila ninduta sa among amo Maunay mo ingon, ma'am, sir, pwede mo kuyog sa inyong simbahan? Unya, pirmi ka nagtudlo og pulong sa Ginoo. Daghan man baptis nga mga naay kompanya. Patudloan nila ang ilang mga empleyado og pulong sa Ginoo, pero pag nasipyat gani, grabe kay mga saba. Di makaog iro, matud pa. Asa na mag-testimony? O dapat atong gamiton kung unsay naa nato as a tool to reach out people. So kung naa kay imong kwarta, paghimog imong kompanya, himuan ang imong kompanya nga mahimong venue sa pagpangabig og kalag. Because money is not our issue. Soon, ato nang biyaan mga kaigsunan. Ibilin na nato sa atong mga binlan diha, mga heredero sa atong kinabuhi. Pero kung ato nang ibilin nila mga igsoon nga di sila kakita, kung giunsa na nato, kung diin na gikan o kinsay atong gihalaran, magkagugot na sila. Wala sila na prepare. So ato gyapon na sayo. Ang mga Israelites gikuha sa Ginoo sa Egypt, gida sa Ginoo dito sa Canaan, ug didto sila nitubo. Didto sila ni flourish. In verse 9 to verse number 11, tanawag na unsa pagtubo ni sila mga igsoon. Ingos Bible 9, thou preparest room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land. Ni gamot og laom nga gamot og nipuno mga kaigsuonan sa kayutaan. Laliman ka na, kung imong imaginon mga igsoon, kung kita nakita sa Ginoo nga obedient ta, task man nga mutuman mo sa inyong pastor, tahas man na mga igsoon. So kung nakita sa Ginoo nga matinumano ni ako mga anak, so iya tang panalanginan, itanom ta niya kung asa ta ni tanom, didto ta makagamot, maposes pa na nato ang mga neighboring diha mga igsoon, ipascatter tas Ginoo. Ug wa sila mahimo na mga critic diha mga kaigsuonan, di sila makakritik kay ngano man. You have the power. You have the power spiritually and financially, materially, naatanan. Kung sa may isulti, sila na mingon, help. Help us. Kikita dapat blessing man ta kung asa ta dapit. Panindot kayo, gibuhat sa Ginoo. Gipanalanginan sila, giandaman sila og dapit. Unya pagkahuman didto ang Ginoo mismo, and did cause it to take deep root.
Imagino na nimo mga igsoon sa nga panalangin. Unya napuno ang land. In verse number 10, the hills were covered with the shadow of it, and the bow thereof were like a goodly cedars. Pagka kung imong imaginon ba ninduta sa sa mga Israelites na unsa sila kalig-on ug unsa sila ka madinaugon. Nawa ha? In verse number 11, she sent out her bows unto the sea and her branches unto the river. Sea ug river. Tanawag unsa ang rich mga igsoon. So, mo na siya past vine. Ikuha sila sa Ginoo. Unya gitanom sila. No? Wala sila effort. It is God who made everything. Gigiyahan na sila ni Moses pagawas mga igsoon. Pero, letter B. Letter B. The present vine. Unsa may nahitabo. It is punished for its fruitlessness. Wala man ni bunga ang nindot nga gibuhat sa Ginoo. Wala man nila na learn ang gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mura ba mga Kristohanon karon? Di ba before you meet Christ, unbeliever ka, you do not know that when you die, ang imong kalag mo adto sa langit. Wa jud kay idea unsa dinhi ka importante ang Biblia mga kaigsunan. Para nimo is just the book. Di ba? Unya magbasa-basa ka na, makabuang na, mo nay tudlo sa una sa mga Katoliko. Nakabuang na karon dili na mga igsuon, magbantay mo, no? Naghimo na sila ilang naman sila ilang Biblia, ilan ang ingnon nga ang ilang mo sakto, nga kapila na giusab. Pila na naka-version ang ilang gibuhat. Ang King James, wa laing version. Sa may tinuod ani. Ang kanang daghan na kay volume o kanay usaray volume. Kadaghan naman nagiusab edisyon. Kani usara wala lagi utro. So ang present vine nagka-problema mga igsoon. Verse 12 to verse number 13 unya verse 16. Ingon sa verse number 12, why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way to pluck her? Ngano man nga gipangutanan ni Asaph, nindot man kayo to Lord, imong gikuha sa Egypt, unya pagkahuman imong gitanom dito sa Kanaan, unya imong gipa-flourish, imong gipanindot, gipadaghan nimo sila, nakatag ang kaliwatan sa imong sa imong mga katawhan, pero ngano man Lord nga imo magialaw nga na broken ang hedges. Unya nakasud na hinuon ang mga kaaway to destroy them. Rawa, why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her? Naunsa naman, naka-question si kuan ba? Si Asaph. Pero wa makapangutanas Ginoong ingunan ngano man Lord. Tanawa ha? Hasta ang mga kinaiyahan, hasta ang mga kahayupan, mga igsoon nakiambit. Tanawa sa verse number 13. The boar out of the wood that wasted, and the wild beast of the field that devour it. Hasta ang mga kahayupan, mga wild animals, mga igsoon, nahimo ng destroyer sa iyang mga katawhan. Napa, verse 16. It is burned with fire. It is cut down. They perish at the rebuke of thy countenance. O nganong nahitabo man na? Nindot man nunta kayo to. Diba? Ang past vine, nindot man nunta kayo to. Gipagawa sila sa Ginoo, lipay kayo sila. Freedom! Naana may freedom. So nagbakta sila, nagpanon sila mga igsoon, sama sa usa ka karniro, nagpundok yun sila. Pero pag abot na sa nagkadugay, nagbuwag naman. Nanagko namang ulo, na may sungay. Ni-disobey naman sa Ginoo.
Sa diyang nakagawas na. Nakalimot sila nga dito sa Egypt, binunalan sila. No, kontrolado ilang kinabuhi. Dili sila kabuot. Hasta gani ang pagpanganak mga kaigsunan, kontrolado. Dili ug unsa ilang gibuhat sa sud sa ilang balay, kontrolado gihapon. Wa gyud sila kahinumdum ana. Nga sa diha nakagawas sila, free na sila. Ang gusto lang gyud sa Ginoo nga mo-worship sila sa Ginoo. Unsa may sakit ana? Ang problema kay mao lagi. Pag moabot na ang nindot nga kuan sitwasyon sa kinabuhi, makalimot man ta nga naay Ginoo di ay nga nagsapupo na to. Ug kanang ang problema ha mga igsoon nagpadayon na hantud karon. Sa dihang medyo kuan pa kanang lisod pa kinabuhi, hala subsob kay kas pagampo, Lord. Grabe kay mo pagtuon nga kung unsay mga opportunity nga makapangalagad ka, mangalagad jud ka pero sa dihang murag ni angat-angat na ba? Wa naman si Lord. Mami anak sagaran mahitabo sa mga Kristohanon karon. Kung kano sa ino gipanalanginan, nakalimot si Ginoo. Di ba? So, na may di man nato ma-erase gyud na ang Ginoo is a just God. So, moabot ra panahon nga hukasan kag balik to let you understand that you fail the test. Di ba masayo ang Ginoo? Testingan ta ba? Bubuan tag panalangin. Para ipaibaw ra sa imuha, gasunod-sunod ra ka. The reason nga nung faithful ka, tungod kay nakay gipangayo. The reason nga nung buutan ka, kay nakay tinguha. Mao man ang tao. Di ba? Pero kung makuha na nimo ang imuhang tinguha, diha na magawas na imuhang tinuod na kulor. Dili di ay ka tinuod nga servant. Nagpa-servant ra di ay ka. Kay naa kay pangandoy. No? Personal na tinguha sa kinabuhi. So mo rin nahitabo sa present vine. So, kung imo i-compare ang past ug sa present, kung ang diferensya. So asa man wa gyud tay lain mapasinginlan. Unsa may hinungdan nganong ingon ana man ka kausab. Ngano ka? Ako nakita diri mga igsoon, Satan was able to stand in their midst. Di ba? Kana bang ang Kristohanon mo sugod nag-ingon ba ako gyud ako may kuan ani. Kana when you have given a chance to speak in front and you will speak about yourself, that is an indication mga igsoon that somebody is standing in your life which is not the Lord. Kay dili ang Ginoo imo gipasundayag. Ay mo gipasundayag unsay kaya nimo. So kita naata diri ug asa ta when you have given an opportunity, pinakauwahin na kung istorya man ta sa atong kagalingon, pinakalas na siya. Ato gyud ipasundayag mga kaigsunan ang lain. Ang lain. And never forget about God. Kay siya man gyud may orchestrator tanan. Dili man ang tao. Letter C, the future vine. The psalmist begs God to return and care once again for His vine. Hinumdumi, iya sa Ginoong katawhan. Iya sa Ginoong katawhan nga iyang gipitol. Iya sa Ginoong katawhan nga iyang gipakita nga sa dihang ikaw dili ka musalig o musunod sa iyang gusto mga igsoon, makita nimo ang difference. Because it is only God who knows what is good and best for us. Usahay makaunahon na ta mga kaigsunan nga kay bawo sad ko, kay bawo kung pili oy, kay bawo ko mo decide ug unsay maayo para nako. Para nimo, kay bawo ka. Pero sa tinuod lang, wa ka kay bawo. Kaya ang resulta sa imong gipambuhat, negative man, wa man nakahatag og positive sa imong kinabuhi. Nahimo mang magul-ano ang imong kinabuhi. So mo na nahitabuan ni nila.
in verse 14 to 15. 14 to 15. Ingo sa Bible, verse 14. Return, we beseech thee, O God of hosts. Look down from heaven and behold, and visit this vine. Tabanga in town. Kay gitabangan na ni sa mga kahayupan o sa mga hayop. Mga kaaway. Gitabangan. Di ba? Pero si Asaph, nakasabot siya, Lord, nganong gialaw manimo nga naguba ang hedges? Ang proteksyon, naguba man. Mo na nasudlan nagkaaway. O karon, hangyo na sila sa Ginoo. Tabangan, Lord, kay maora ba ni ang kuan? Maora ba ni ang imuhang katawhan? Unya, naara ba diha ang promise sa Ginoo kang Abraham, no? Nga sa imong katawhan, mao'y managhan o mao'y mo kuyanap sa tibuok kalibutan? Unya, pagkahuman na, agoy mga gustong mupuo, ana nga kaliwat, mga igsoon? Oh. In verse number 15, and the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou hast made strong for thyself, guba na! Ang Ginoo mismo gatanom. Mana mga kaigsunan, kung moabot man ang panahon, nga kita magiyahan lang sa Ginoo, itanom ta niya dito sa Promised Land, never change. Ayaw jud kausab. Kaya naana, gipakita na tao. Dili garantisado mga igsoon nga ikaw girescue na ka sa Ginoo, gibutan na ka dito sa Ginoo sa Promised Land, nga nindot na kaayo siya nga kinabuhi, ni flourish na mga kaigsunan. It is not a guarantee nga dili na siya mawagtang. If you do not maintain your obedience to God. Kung dili nimo i-maintain ang imuhang kasing-kasing nga para nagyod sa Ginoo, ang imong pagsunod iya ra gyud sa Ginoo kabubuton mo imong buhaton. Kung mausab ang imong kasing-kasing diha pitulo na sad kagbalik sa Ginoo. Ang kapait wa pa kabot sa Promised Land, pitulono na. Wa pa kabot sa Promised Land, reklamador na. Right? Unya nakita biya nato mga igsoon ang mga reklamador kung asa gibutang sa Ginoo. Wa pasudla sa Promised Land. Ang gipasudra ang ilang mga anak, ang mga di man sa to Gen Z. Hinaot pa nga din na mahitabo sa atong church. Pero tanawa na gud ang epekto. Ang epekto sa atong kita mga Gen X, ang epekto sa atong disobedience, tuwa na hampak dito sa mga Gen Z. Kumusta atong mga Gen Z? Perting gahia. Nga naman, may nakita nila sa naguna. And how do you think we can win? Kung yung ani atong karakter. Walay obedience. Walay faith. Mo man ay una na napatay, mo man ay una nga nahimong weak pang-igsoon, kanay mong pagtuo. And that is why you cannot obey because you do not believe. You do not believe in God. You do not believe in Him that He gave you a man of God to guide you, to protect you, to teach you with knowledge and understanding. That when you have that knowledge, you can ask God's wisdom so that you will be able to use that knowledge and understanding correctly. Wala man ka nangayog wisdom, ang imong gibuhat, imo man hinoong gibangga hinoon sa knowledge sa pastor, imbis mangayo kag wisdom sa Ginoo, mo na nga natulilik na hinoon ka kay you cannot kick against the prick man. It's hard. You can kick but it's hard to kick against the prick. That is what the Bible says. So the more you put barrier sa imong pastor o ikaw, now the more nga magbutang ka og kanabitong limit, the more nga nakig-fight ka, the more nga nag-kick ka.
Mas may pamusunod ka. Di ba? Kakuan na na, kalipay na nimo nga, kung asa imong pastor, tuwa ka. Di ba? Unya, wala baya sad na nagpakauwaw imong pastor kung asa mga kaigsunan. Minsan rin, ato dito, tanong, piluya sa mong pastor, ay, ilaw-daog naman ni diri. O, kumusta inyo nakita? Kung dindiin ta mo gipandala, nagpakaulaw ba inyong pastor? Ngayon, di mo musunod. Kay luman, Lord. Wa mo ni tuugod. Dili man ni ako mga igsoon. Kay kung ako ni, di na ta mo hasula-sulon ay. Ato mo gud ni. Iya sa Ginoong giya ba? So that we could reach more people to Him. That is the main purpose. That is the main reason. The Great Commission. Klaro magkayong gitudlo sa Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. If you isolate yourself because of the way you live your life, mamo gani akong panginabuhi, pastor, sao man nga priting di man gyud da busy kayo. O kumusta ang Great Commission sa imong kabisi? Lahi man ta sa mga tao uban mga igsoon. So kay lahi man ta kay sa uban mga tao, naanay gi-prepare ang Ginoo nga better life than them. Mas greater. Kaya nga naman, gusto man si Ginoo nga kita mo reach out nila. Kita mo'y blessed. Mahimot ang blessing nila. O imagine na unsay gusto si Ginoo. Ug unsay itsura nimo. Nagmatch ba? Wala. Nigatubang nimo sa mga unbeliever, mura ka og kanang makwan. Mura ka og maulaw ka kay nga naman mas kuan man sila, murag mas adunahan man. Dapat dili na mo ay itsura nato. Kung musunod na kita sa Ginoo, kita mo'y mahimong panalangin nila. Sila mo'y mangandoy nga matudloan nato sila. Sila mo'y mag-desire nga makadungog, nga moabli ang atong baba, mga igsoon, and they want to listen. Nga naman, tungkol kay gigamit ka sa Ginoo. Dapat mo na atong image ngadto sa kalibutan. Kay gisugo ko ta, go and preach. Go and teach. Ay kung ginagawa, suguon ka sa Ginoo, go and teach. Human naman to si Jeremiah, human naman to si Isaiah, human naman to si Ezekiel, mga kaigsunan nga, ang sabot nila, you preach and no one will believe in you. Mong ito'y sabot. Pero karon lahi man, ang Great Commission, mga kaigsunan, maminaw sila, makonverted sila. Naghatag na ang Ginoo example, na wali si Peter, 3,000 souls got saved, 3,000 souls got baptized. Tanawa na. Human na to ang kuan nga way maminaw mga igsoon. Karon maminaw na ang mga tao. Ang problema, ang tinuod nga mensahidor, silent. Mao na ang katong mga dili sakto nga mga doktrina mawa ang kaluwasan. Ang kaluwasan binuhatan, ang kaluwasan membership sa church, mo'y tuwa dito saba kayo. Asa naman ang tinuod nga mensahidor? Tuwas dan nagsigigwali. Nakita ba mo ang Iglesia ni Cristo nagwalis daan? O kumusta ilang membro? Kita mo ang Iglesia ni Cristo ang gamay? O tanawan lang ka ng mga bago nga ni sibol karon nga mga fellowship. May apply sa discipleship. Sila pa'y naay, kuha nino, murag sila na'y tagiyan ng cell group. Sila ni tagiyaan ng concept sa discipleship. Nakita man tayo gisuguan as Ginoo. Discipleship man ang Great Commission. Dili man ang street preaching.
Dili man na saturation. Pero ang baptist na diha, ngilngig, na diha, maayo kayo. Ikaw mag-saturate, humana ni diri. So humana niya, nangaluwas na na. Asa naman mga kalag diha? Naasa na notebook. Tinuod ang nangaluwas na diha, naas notebook. Nga ang kanamang nasulat sa libros kinabuhi, mo man ay tinuod na luwas. So man na imong notebook, tinuod na. Diha na nga ilad ang mga Kristohanon. Nga naman, dali-dalion ang trabaho, kaya nga naman mo duty pa ko. But if you are free, if you have the health, wealth, and time, mga igsoon, you can go anytime. When it's needed, you are there. When you need to help, you have your pocket is always open. Not because it's empty, but because it's full. Walay restriction. Tanawa ra gud na atong kinabuhi. Na insakto ba? Mo na kung nagtanaw ang Ginoo nato karon, how can I pour you the blessing? You don't know how to use it. Kaya ang time nga gihatag sa Ginoo nato is equal. And how did you use your time? Asa man nimo gi-spend? So kung ang time pa lang daan na misuse nimo, how much more kung kwarta na ihatag sa Ginoo nimo? Naliman ka unsa ka bugo ang tao mga igsoon. Ang imong time nga, that is the value of your time. Murag crypto ba? The value of your time is so precious. It is your life. It's priceless. Kunya gibaligya ra nimo mga igsoon og pila ka gatos. So bitawag na to nakas saktong panimuot. A portion of your life gipailisan na nimo og 500? May tag 500? Sa usa ka adlaw. Unya na-miss nimo mga igsoon ang Great Commission. Because of what you did. Nga namaligya ka sa portion of your time so that you could live. No, you are not living, you are surviving. You are just surviving. Unya, kung ang mga Kristohanon, makadungog ingon na istorya, mga lasan, pastora tayo. Masuko. O, kamo na lang kwintada sa inyong kinabuhi, mga kaigsunan. What matters most in our life is the Great Commission. Always remember that. Church age na ron. Great Commission ang gihatag sa Ginoo nato. That is the last command that He gave to the apostles before siya ni kayab dito sa langit ug wa na siya ninaog. Before siya ni kayab, gibinlan niya sa Great Commission. Ug wa na siya laing gisugo. Wa na lain. Great Commission. Hantod karon, mo isugo niya sa simbahanan. Great Commission. So dapat nadihan naka-focus ang ato ang atensyon sa atong pagpanginabuhi. Gipaduol ba ta dito sa pagtuman sa Great Commission o nagpalayo ka? Unya pagsitag mando sa Ginoo. Ngawa kay tumantuman sa iyang mando. And just try to look at the members of the churches, mga igsoon. Kinsa to nga nakafocus sa Great Commission, mo'y gaan kayong aura. Mo'y approachable, mo'y malipayon, mo'y abunda ang kinabuhi. Kaya nga naman, nagtuman sa gisugo sa Ginoo. Mo'y malipayon. It doesn't matter, daghang kwarta, gamay kwarta, di man na mo matter, ang kwarta lagi, tools ra na. Dili na siya blessing, dili na siya barometer mga igsoon nga magmalipayon ka. Ang Ginoo may makahatag sa joy. Ang mahatag ra sa man is kanang happiness,
Makaadto ka sa mga lugar nga nindot kaayo, and after that, mapulaan man ka. Tanaw ka sa mga hotel sa kanang Dubai, mga kaigsunan, pretend ninduta sa mga hotel. Oy, okay, naay nag-feature ba sa kuan ninduta, pwede na mga hotel di asod. Umura na ako nakasud. So, kung wanto ko dito, kita na ko ani. Kita na ko ani. Kadyot raman ang kuan, kadyot ra ma-please ang atong mata. Kadyot ra. Pero sige na kagkakita. Katong wa pa ka atong bagyo, di ba? Ninduta ba atong bagyo eh? Na kami kapila na nagbalik dito. Di na may ganahan kay ngano man. Naana sa ning traffic, naana sa ning aso. Naana sa ning tugnaw kaayo nga di masabtan. Di ba? Pero wa pa ka ka-experience. Excited kay ka. Pero kanang nakasuway na ka, di na exciting. Nigpadong dito, lalayo arba ni bihiya. Pero kanang first time dito, hala, hapit ang mata, di yun mo close. Tanaon tanan, hala. First time bitaw mo sa aeroplano. Window side, adto mo ka window yun. Sige, panghanod. Pero kanang kapila na mo sa kay aeroplano, matog na oy. Dali rata mapulan. Mo na kanang kwarta kanang gigud-gukod nato mga kaigsunan, nangandoy mata hinaot ba nga dili sayop imo pangandoy, nganong gusto ka nga makaangkon og millions, billions of money, hinaot pa nga ang imong rason para maka-reach out ka mas daghan ka lang. Hinaot pa nga ang imong rason dili lang kay makaangkon kag daghang salapi. Kay trangkahan jud ka sa Ginoo. He knows our motive. Hinaot pa ang imong reason sakto, mga kaigsuonan. Kung you imagine, capable ka, mutabang, pagkadaghanan ka lang, makabig nimo. Pagkadaghanan ka lang, mo na mo duol sa imuha, mga igsuon. Huwag di ka mahadlok kay, the more you give, the more you receive. God's principle. Pero trabahante ka, di ka ka-apply ang word ay. Mo na di juga kapanghatag. Bisag naa mo yung juga wana ay. Nga naman, di na ni kaabot sunod sweldo. Tinoon. Pero nagsalig ka sa Ginoo. Pwede niya pakusgan, pahinayan, siya mo'y nag-control sa imuhang resources. Ang prinsipyo sa Ginoo, the more you give, the more you receive. Give! Paglingin ni mo, o tuara. Mga may imuhang kinabuhi. Di ka na pwede sa employment, mga iso. Daghan kang gipatay sa employment. Imong pagtuo gipatay. Imong freedom gipatay. Ang imong capability gipatay. Ikaw ang lane karon sa simbahan. Kung naay lakaw ang church, ikaw may mabilin. Kung naay hinatagay, ikaw ang magsangkiig o mag-ago sa kasakit. Kaya nga naman, kay baw ka nga maura na madawat nimo, huwaan pa. Agree mo? Bisag kung saan pa nakadako lagi. Di yun na enough, mga igsoon. Kaya mo masay sweldo sa nga 3,000 ang adlaw. Diyo sweldo 3,000 ang adlaw. Amot asa mo mangita. Kung naamang gani, usa o duha ka tawo ra ang magdawat ana sa usa ka kompanya. Nabay magdawat 5,000 ang adlaw? Nga ordinaryo nga empleyado? Wala eh. Bisan pa gani, bodyguard, kinabuhi na nang gibantayan ha? 2,000 ra kinadakan na. 2,000 ang adlaw. Kung maabot mo nag 3,000, wala, nanay mga additional tulol-tulol ba? Kinabuhi na nagibantayan. Mga igsoon, let's wake up. Let's wake up. Change your mentality, change your heart, and you can see, mga igsoon, how God works in your life. Makita nimo kung unsa siya nga klase nga Ginoo, mga igsoon. Or usa ka nga moingon, restore us, O God.
Pindi rin mo. No? Gusto ba ka nga, ikaw na sad ang musunod, musinggit. Lord, tabang. Luya na kayo. Yan nagkapait ang mga Kristohanon, di makinomdom, di bunalan. Di makinomdom ba, kung dili nga nang lisod na kayo. Kasi may nasamtang kusgan pa ta, makinomdom na ta. No? Samtang naapat tayo magamit nga tools, nakinomdom na ta. No? Wala kung giyahan ta mga kaigsunan para sa buluhaton sa Ginoo, para sa pagpangabig og kalag, para sa pag-equip sa atong kaugalingon, para sa pag-free sa atong kaugalingon, para maka-conquer ta og property mga kaigsunan together. Let's do it. Let's do it. Ya tumano na to na kanang mga wisdom ba nga gihatag sa mga tawo nga the reason why gitawag na to ng wisdom because they experience it. Be serious for 6 months before you judge what we do. Di ba? Focus. Kamong naana sa Linan Green, buhaton na to 6 months. Focus lang. Focus. Unya, kanang atong kuanon, atong tanawon after 6 months. So man, padayonon na to, di ala ta mo judge. Para makapangita pa ta og alternative kung panalitan way klaro. Are you following? Mao ni atong buhaton mga igsoon for the glory of God, for the purpose of reaching the lost. What ay lang reason nganong mangayo ta og sobra-sobra. Kaya kung dili tungod sa kalag, dili tungod sa Great Commission, ay enough na ni atong kinabuhi. Ay makakaon naman ta, makapundok ta, kilipilipay ta, panagsa, maka-outing ta, o di ba? Okay na kinabuhi oy. Yun naman ko mga kalagod. Unya kasagaran, majority of souls are poor. Kung siya pasabot, anak, ripe, ready for harvest. But we don't have the tools to harvest. Kung siya may gamiton, kung mag-harvest ka mga kaigsunan o panlitan, mag-harvest kag apple, kung siya may gamiton, handpick ra ka, ana, o naakay machine nga, haruson na dito, harus kamunggay na mga kaigsunan ng apple diha. Asa may mas daghan og ani. Di ba? Nindot gitong na machine nga. Di ba? O nga din kat hagdanan ikan. Ambot lang nimo. Ambot kanong ganahan jubog job oy. Upuon man ninyo nga na may kitatanan magkadungan ta ba leverage. Let's leverage. Haros kamunggay mga isuon ng nalimad ka na niya pagkahuman ang mga kalag na hipos diha. Hinay-hinay na mong tudlo. Ang una na mong tudlo ang imong direct nimo. Tudloy sila nga able sila mo teach. Just like what Apostle Paul did to Timothy. No, Timothy, naakay 8 diha nga pilian nimo. I-teach nimo that is able to teach others also. Siya ro sa imong 8. Wala kay matudloan diha nga able mo pakatag didto. Nakasabot na igsoon? Unya sa imong 8 nay kuan diha, may pipila diha nga dili able adto ka sa iyang timeline. May mo sulminingon. May imong disciple. Di ba? Para sa tanang leg nimo, di katag ang discipleship. Di kay bless sa Ginoo. Di nimo picture out, shall men give into your bosom? Unsa man ang amen? The downlines. Di ba na sila men? Give into your bosom. So kung mao na imuhang kinabuhi, will you give? Is it kanang joyful to give? Pagka ninduta ipaghatag, matag ta kay, shall men give into your bosom? What measure I use, God will use it also. So kung mao nang measurement nimo gamiton sa Ginoo, padakan o pagamian? Limad ka na mga igsoon. So maka-decide ka. Pero wala imong gilimit. Wala yo say why sukod imong ibutang oy. Pinay Ginoo pagana, wa man ni sukod. Next.
Wala nag-offering na to. Ikaw mo nag-determine. Ikaw nag-determine. Sa imong gisuwat niya ba? Ikaw nag-determine, Lord, mo na gamita. Wala. Oh. Bisa pa butanan ni mong smiley. Smiley ba? Smiley. Oh. Wala. Because it is your expression of love. Kung yan yung Ginoo, kung sa'yo mong gihatag, kung na akong gamiton, di ako magsugod. Shall men give into your bosom. Press down, shaking together, and running over. Pagkaninduta. So I hope nga natin na learn ani mga igsoon. Di ta mo sugot nga maninggi ta, restore Lord, restore. Let's do it according to what the Bible says. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for teaching us once again, dear God, na failures na hitabo sa mga Israelites. Help us, Lord, nga ma-avoid na namo sa among kinabuhi. Tuguti, Lord, nga magiyahan mi sa balang espiritu o dili mi magmahadlukon sa pagtuman, Lord, sa pag-catch up sa mga bag-o nga mga technology nga magamit namo to reach out people nga masultian namo sila sa Ebanghelyo, Lord. And I pray nga ikaw magahatag og wisdom sa matag usa. Panahon na ron sa AI, Lord. So, basig ang among ipangsulwining, mga replika na lang na, dili na tinuod nga mga tao. So please help us to have that ability also to use the technology in order that we could reach out the lost. Salamat kay Lord sa mga resources nga imong gihatag namo, and please help us not to have a wrong motive nga kwarta rasad ang among gukdon sama sa mga unbelievers. Help us, Lord God, nga ang among tinguha gyud ang mga kalag nga ma-enable me makaangkon mig freedom sa among panahon o dili mabugbog ang among lawas, Lord, sa kakapoy nga wala na may panahon sa pagsabwag sa Ebanghelyo. Salamat kay Lord sa previous mistakes sa mga Israelites, and help us to prevent it sa among panahon. Salamat kayo once again, and please bless each and every one, oh God, as we pray, as we go after this, that we could present you to people, dear God. Thank you so much. This is for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Manam din tagampo.